Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine, at sa episode na to, libutin natin ang booth ng Omoda Jayco dito sa Manila International Auto Show at ang launch nila ng Jayco J5 SHS. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! In-unveil na nga kanina ang Jayco J5 SHS. At ito nga, pinakita pa nila yung bago nilang robot na si Maureen. Ngayon lang ako nakakita ng host na robot at nagsayaw pa. Kaya nga, entertainer din. So actually, ganyan kaganda ang technology ng Omoda Jayco. Imagine niyo no, meron silang robot na kayang maglakad, magsumayaw, mag-speech. Diba? Parang kakaiba talaga to. Pero syempre, yung kotse, capable din. Ang mga display nila dito, no, kumpleto. Kasi yun nga, yung bagong launch na J5. So, hybrid electric vehicle siya. Meron din dito ng J7 na plug-in hybrid electric vehicle. At meron din silang EV, yung EJ6 na nandun sa likod. Pero syempre, unahin natin pag-usapan ngayon yung bagong launch nila, yung J5. Ang Jayco J5 SHS, hybrid electric vehicle siya. So kung meron kayong condo at wala kayong sasaksakan, magpapadjust na lang kayo at yung sasakyan mismo ang kusang magcha-charge. So yun nga kasi number one problema talaga natin mga Pilipino, so wala talaga tayong charging, di ba? Ito kasi hindi mo na kailangan talaga ng charger kasi ngayon niya magagas ka na lang. Pero ang maganda kasi dito dahil hybrid yung system niya, nagcha-charge pa rin yung battery para mas makatipid ka sa gasolina. So paano nangyayari yun? So pag umaandar yung makina mo, nagcha-charge na rin yung baterya mo. So pag kunwari na traffic ka, may charge na yung baterya mo, so mamamatay na yung engine ng sasakyan kaya hindi nagagana, wala nang idle na engine. So ngayon, aircon lang yung gagana, kuryente lang yung gagamitin. May extend talaga yung kayang distance na kayang takbuhin nung sasakyan kahit gas lang yung nilalagay mo. Kasi talagang ini-squeeze niya lahat ng power na meron yung gasolina. Sa katunayan nga, 23 kilometers per liter itong Jayco J5. Ang styling naman niya, di ba? Napaka-classy. Yes. Kasi yung grill pa lang niya sa unahan, tapos yung singkit na ilaw, mga LED, sa tech, kompletong-kompleto rin siya. Ang driving naman niya, matulin, matipid sa gasolina at higit sa lahat, syempre, komportable. Ideal din to sa mga starting families kasi 5-seater na siya, tapos malaki rin yung space niya sa likod. At saka ang pinaka-highlight, yung presyo kasi niya, starts lang siya sa 999,000 pesos. Below Dun sa 1 million. Oo, yun yung entry level. Pero syempre, yung top of the line variant niya, lampas 1 million. Pero kung kukuha kayo ngayon dito sa Manila International Auto Show, meron pa silang mga freebies and discount para sa inyo. Meron pang bago ngayon ng Omoda Jayco. Pwede kang maging ahente kung gusto mo. Meron silang incentive na 10,000 pesos sa bawat sasakyan na mabebenta mo. May 3 easy steps lang yan. Ang una, mag-register. Pangalawa, magpa-certify with free training. At ang pangatlo naman, bibigyan ka nila ng sarili mong hashtag na gagamitin mo. Oh, ikutin muna natin tong booth nila. At ito na nga ang bagong launch nila, no? Ang Jayco J5 HEV. So ang styling niya, di ba? Classy, simple, sosyalin. Pero ang presyo niya, affordable na affordable. Kung titingnan mo siya, no? Mga LED na yung mga ilaw, naka-projector LED rin yung headlights. Sa sides naman nito, syempre, no, medyo mataas siya. Tapos yung nilaunch nila ngayon, kumpleto pa ng accessories kasi meron siyang roof rail, meron siyang awning, pwede kang maglagay ng mga gamit sa ibabaw, meron pang mga ilaw doon. Tapos papakita ko lang sa inyo yung interior nito kasi napakaganda talaga. At saka mukhang hindi talaga tinipid kahit mababa yung presyo. Ang interior nito, maraming mga black lang siya, simple, may mga black na finish, tapos meron pa siyang ambient lighting. Tapos kung makikita nyo, no, ang haba-haba ng screen niya, tapos lahat ng mga information, nandun na, pating aircon controls mo, nandun din, pating instrument cluster, digital din. Tsaka tingnan mo ilan silang nakasakay ngayon sa loob, 1, 2, 3, 4, pero maluwag na maluwag pa rin sila. Tapos tingnan naman natin yung storage sa likod.
Uy, power tailgate pa siya. Ngayon, napakalaki ng space niya, di ba? So, magagamit mo na talaga to sa cargo. Kung meron kang mga luggage, siguro mga 4 siguro, patong-patong lang dito. Tapos 60-40 folding pa yung mga upuan. Yun yung maganda dito, no? Kahit 5 kayo sa pamilya, meron ka pa ring storage. Tapos sa ilalim naman, nandito pala yung accessory battery. Ito na nga yung kanilang host kanina, no? So, robot na lang siya. Nagsasalita rin siya at sumasayaw pa. Galing, no? PCO. So, hindi lang pala siya marunong mag-speech, marunong din siya sumayaw at marunong din pala siyang kausapin. Hi, Maureen. Hello. How can I help you today? So, yan, no? Kinakausap na pala tayo niya ngayon. At saka ang maganda pa pala dito, no? Pwede mo talaga siyang kausapin kasi pwede kang magtanong sa kanya tapos nakakonekta rin siya sa internet. So, kung wala kang kausap sa bahay, maganda rin palang may ganito ka, no? Meron ka nang makakausap. Katabi ko naman ngayon ang J7 SHS. So, ito yung plug-in hybrid electric vehicle. Ang ibig sabihin lang nun, dalawa yung nagpapatakbo dito. Pwedeng gasolina or pwedeng kuryente. So, ang advantage niyan, kunwari pang araw-araw mo, mag-charge ka na lang ng kuryente. So, mas mababa rin yung cost ng kuryente kaysa sa diesel or sa gasolina. At saka syempre, mas matulin din yung electric vehicle. So, ang cost nito kasi pag electric vehicle ka lang, mga 2 to 3 pesos. Pero syempre, pag naggasolina ka, ngayon, medyo mahal na siguro, baka mga 10 to 13 pesos per kilometer. So, tingnan naman natin yung sides niya. Classy yung design sa unahan. Sa sides, ganun din classy. Pero ang pinagkaiba nito doon sa mga regular na sasakyan, dalawa kasi yung bukasan na to, no? Dito, sa left side, so pag binuksan mo yung nasa likod, dyan yung charger ng kuryente. Pero doon naman sa kabilang side, pag binuksan mo, doon naman yung pasukan ng gasolina. So, di ba? Classy. Pag pumasok ka sa loob niyan, sobrang classy rin kasi may mga leather din doon sa loob, malaki rin yung screen, siya kompleto, no? Lahat ng tech, adaptive cruise control. So, wala ka nang hahanapin pa. Isa pa, pati yung storage dito doon sa likod, napakaluwag din. So, yun naman yung silipin natin ngayon. Nakalagay din pala sa sides nito, no? 24.4 kilometers per liter. So, napakatipid talaga nito sa gasolina. Yun nga palang version na nandito, no? Puro accessories din. So, sa ibabaw niya, no? Meron din siyang lalagyanan doon ng kung ano-ano. Meron siyang awning. Actually, napakalaki ng lalagyan niya, no? Pati pala sa sides niya, meron siyang lalagyan, no? So, nandito. Pag binuksan mo naman yan, syempre, ang laki ng loob. So, buksan natin yan. Aray. Yes po. Hello po. Right here. Yes, sir. Yes, sir. So, napakaluwag talaga, no? Plus, 60-40 folding pa yung space niya sa likod. So, kung kailangan mo ng marami kang ilalagay, so kasyang-kasya. So, ito na nga yung sinasabi ko kanina, no? Ito yung, pang-charge niya ng kuryente. So, yung kabilang side, isasaksak mo lang sa wall plug. Tapos, ito, isasaksak mo sa sasakyan. So, yun, matcha-charge mo na siya. Ito naman ang Jayco EJ6. Ito ang full electric vehicle ng Omoda Jayco. 421 kilometers ang kaya nitong takbuhin at ang 0 to 100 ay 6.5 seconds lang. Napakabilis! 1,799,000 pesos to at all-wheel drive na rin ang top of the line. Ang favorite feature ko dito yung ventilated seats with massage. 225mm ang ground clearance nito at dahil nga all-wheel drive to, kahit anong terrain, kaya nitong sasakyan na to with comfort pa. Marami kayong pwedeng ikarga dito, kaya kung gusto nyo rin na mag-overlanding, kasyang-kasya dito ang lahat ng gamit nyo. Kung naghahanap or tumitingin kayo ng mga bagong energy vehicles, pumunta na lang kayo dito sa booth ng Omoda Jayco dito sa Manila International Auto Show. Ipapaliwanag ko lang sa inyo, no? Kasi even before nung tumaas yung gasolina, pag naka-new energy vehicle ka na, hybrid or electric vehicle, malaki na talaga yung tipid. Pero ngayon kasi, tumataas palalo yung diesel, tumataas yung gasolina, so mas malaki na talaga yung gap ngayon ng operational cost pagka hybrid ka or electric vehicle. So para sa akin ngayon na yung time para kumuha ka para masulit mo talaga siya. Plus, wala ka pang coding. Di ba? Just in case tapos na yung Manila International Auto Show, pwede naman kayong gumiretso sa mga dealers ng Omoda Jayco. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.